Once again, we would like to welcome you in our show, The Preparation. Magandang gabi, Huya sir. Good Navy evening, Brother Tony. Happy Amen. anniversary muna Happy sa ating anniversary. Philippine Navy, 126th Navy Yun. anniversary. Good evening, Sister Sai. Good evening, Sister Rona. And good evening, Master Ara. Good Yun. evening po, sir. Amen. It is a great to see you all po, mga kapatid, no? Sa lahat ng mga kagrupo natin ng Team Preparation, ito na po yung pagkakataon natin na makapag-tune in tayo. Ano man ang ating pong ginagawa, maaaring some of you ay kumakain. Hindi naman sa pinipigilan namin kayong kumain. Pwede pa rin kayong kumain habang kayo pa nanonood ng ating pong programang The Preparation. And of course, please continue to share the link para mas marami po tayong maabot ng mga viewers ngayon pong gabi. And of course, napakaganda po sa lahat ng ating pong mga kagrupo ng Team Preparation na nakikita po namin kayong sumusubaybay sa ating pong programa. Let us know by commenting your hashtag of your team and we will recognize ang bawat isa po sa inyo sa pagkakataon pong ito. Alright? So tuloy-tuloy po tayo. Bago tayo magsimula, batiin po muna natin yung mga early birds sa ating pong programa ngayon pong gabi. Ma'am Sai. Yes, good evening po sa lahat at syempre sa mga unang nag-log in sa ating program. Ito si Ma'am Tang Belmonte. Hi, Ma'am Tang. At syempre si Ma'am Joanne Terencio ng Team Prep. Hello din po. Good evening sa inyo. Si Ma'am Christy. Good evening, Good Ma'am evening. At si Ma'am Blessy May Geronimo. Good evening. Si Ma'am Gemma Corapatanta. At syempre si Ma'am Ron na nanonood na rin. Praise God. At syempre si Sir Luis Austero. Good evening po. Amen. Brother Luis. Si Sir Gutierrez Daniel at si Sir Dominic Mendoza. Hello, Dom. Hi, Brother Dom. Good evening. Si Ma'am Noyce, syempre ang lagi nanonood sa atin. Maraming salamat, Ma'am Noyce. At syempre si Ma'am Flor Solomon. Good Hello evening po, Ma'am Flor. At Amen. si Ma'am Fe. Good evening, Ma'am Fe. At si Ma'am Jessica ng Team Patient. Good evening sa inyo. Hello, Ma'am Ayan. Jessica. At syempre, gusto kong batiin lahat ng Southeast family, lalong-lalo na yung mga mothers at fathers na nanonood. At syempre yung mga young people din. At gusto kong batiin, special shout out ang Team Patient. Good evening sa inyo lahat. Nasaan na yung leader ninyo? Mamaya, Oo, mararamdaman natin yan. magparamdam ka dyan. At Amen. syempre sa ibang Team Preparation ay good evening. Ma'am Ara, ikaw lang Thank bumati. you so much, Ma'am Cyril. At good evening po sa inyong lahat, Team Preparation. At welcome muli sa ating programa every Friday night. At ngayon gusto ko lang din batiin. Nandito na syempre ang aming leader sa Team Fearless, si Sir Emilio Dive. Yun, Sabi niya, na-miss ko si Sir Emil. Sir, kaya inuna ko siya, Yes. sumisilip, sir. Sabi niya, batiin mo ko. Kaya binati ko ng una. Sir Emilio, at ganun Buti din na po. lang. Kasama rin natin ngayon si Ma'am Jem Del Mundo from Team Fearless. Yun. At ganun din naman si Ma'am Venus Tadeo. At si Sir Sam Derilo, Preacher Sam, good evening po sa'yo. At ganun din naman po, kasama rin po natin si Ma'am Dayan Valencia. Good evening po, Ma'am Dayan. Si Ma'am Jessa Arasa, si Ma'am Julie Castro, kasama na po natin ngayon. At kasama rin po natin si Sir Johnny Basyagon at si Ma'am Lucy Bilo. Ma'am Lucy, maraming Hello po, salamat Ma'am po Lucy. sa aming Maraming food salamat po, tonight. Yes, thank you, Ma'am Lucy. Yes, at ganoon din po si Ma'am Sandra Fernandez Bergancia. At yung sa area namin na yung people kasama natin ngayon, si Daniela Grace Francisco. At ganoon din po si Marian Plotado, kasama na rin po natin ngayong gabi. At si Ma'am Christy Deza, si Ma'am Jennifer, at ganoon din po si Ma'am Beng, kasama na rin natin Hi, ngayon. Ma'am Beng. Yes. Wow, Hi, isang Ma'am Beng. karangalan, Ma'am Beng. At Love you, yun Ma'am din, lahat ng Team Fearless, manood na po tayo ngayong gabi. Gamitin na yung hashtag Team Fearless. So yun, Ma'am Rona. Ayun, masarap palang makabalik dito. Yun! It's We nice miss to you, be back Ma'am po, Ma'am Ron. Rons. Yes, maayong gabi sa tanan at shoutout sa West Bank family and of course ang ating class peacemakers dahil Ay, nag-aantay na lang. Yes, sir. Yun, nag-aantay. Oo, at Sigurado ba, ma'am, darating yun? darating sir, lalo na Yun. yung leader namin, kabilang siya sa class na yan. Amen. At Advance congratulations. Yes, congratulations. At marami tayong mga Bible student na nanonood na sa ngayon. Kaya maayong gabi sa natong tanan. And si Ma'am April, si Duke Eugene, at si Sir Carl, at sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, good evening po and just enjoy. Lalo Amen. na, Team Preparation, higit sa lahat. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Rons. Ang alam ko, meron ding babatiin si Ma'am Ara eh. Katangi-tanging babatiin.
Meron pa ba? Nagulat din ako, sir. Eh. Nanonood na si Ma'am si Ma'am Dang. Ayun, Yun, babatiin. katangi-tangi nga Ayun. naman talaga yan. Correct. Amen. Si Sir Roy, baka merong... Sir Roy, sir, baka may nais kayo Yun, ba Madam tayo? Christy, good evening. Shout out to you. Hey. Sister Christy, magandang gabi rin. Len Regalado at lahat ng kasamahan ko sa Naval Inspector General's Office. Keep tuning in, keep passing the link, and watch us tonight. Amen. And of course, baka hindi nyo po nabati kanina. Nakita ko kasi nagtatag si Ma'am Tang. Hello po, good evening po Ma'am Tang. Thank you for tagging my classmate. No, yung classmate ko po dyan is si Ma'am May Musuela. Classmate ko yan eh. Hello. No, palagi namin yung binibiro sa klase namin. Kaya, Ay. Ma'am Wow. May, patuloy Hi, lang Ma'am tayong May. mag-tune in sa ating programa. Sigurado marami tayong matutunan ngayon pong gabi sa ating pumapag-uusapan. Alright, sir, may nais kayo banggitin. Brother Tony, ano yung ating broad theme sa ating pinag-usapan for this year? Cultivating yourselves to motivate others. Others. Yes, sir. Yun. And yung sinasabi natin na cultivating ourselves is yung ating sarili dapat bungkalin natin, ika nga. Yung matigas natin puso, bungkalin natin para makapagtanim tayo ng panibago. And that principle, Brother Tony, Sister Ara, Sai, and Rona, that applies to all aspects of our life. Tama po. At ngayong gabi, Brother Tony, ay pag-uusapan natin ang Well, ang pag-uusapan natin is about our attitude regarding po sa giving. Yun. Yun. Our attitude about pagbibigay giving. ng regalo. Puso. Yun. Pagbibigay ng puso. Yun. Anong binibigay ba nito? Ano bang pangkaraniwan na binibigay na ayaw mong ibigay? Yun, maganda yun sa pagkakasabi ninyo ha. Ganda Mga nun. pangkaraniwan na ibinibigay na ayaw mong ibigay. Ayaw mong ibigay sa totoo lang naman eh. Wala pong iba kundi yung pera. Pera. Yun. Madaling Yes, sir. magbigay. May lumpia tayo rito. Say, kain kang lumpia. Ayun. From the heart, binibigay mo yan, di ba? Kung may kailangan ibang tao siyo na nasa iyo, ibibigay mo. Maliban sa pera. Yes, sir. Binibigay pero ayaw mo ibigay. Bakit? For the love of money, It's the root. root of all evil. Kung nasaan yung pera mo, nandun yung puso mo, asan yung treasure mo. And sabi nga sa Biblia, Brother Tony, yung pera, hindi ito dapat ang makontrol sa'yo. Dapat ikaw mag-control nito. Kaya magandang pag-usapan natin yan ngayong gabi, lalong-lalo na sa mga members ng the preparation. Yes, sir. Team Tama. preparation. Tama. Sapagkat, young man, young lady, ang ugali mo sa pera, habang binata o dalaga ka pa, pag hindi mo na-set ang tamang pag-uugali sa pera, ikakatanda mo yan. Yes, sir. At Tama po. dala-dala mo yan hanggang sa ikaw ay mag-asawa. Hanggang sa, bagamat sinasabi mo, alam mo mga young men, pag nanliligaw kayo, ang bilis yung bumunot. Pag may Ayan na. merenda Tama ka yan, ng crush. tama yan, sir. Ay, Yes. nako. Sana all. Di ba? O, Starbucks naman tayo. Yan. Oh, yung crush mo, may kasama siyang tropa niya, 2, 3. Sige na, ako na. Sagot ko na kayo. Wow. Siyempre, magpa-impress ka, di ba? Pera naman ang magulang mo yun. Pambira, bumunod ka, ikaw gagastos yan. But if you don't have the right attitude, Brother Tony, patukol sa pera, pagdating sa buhay mag-asawa, yung mga palibre mo niya, young man, hanggang pagkabinata mo lang yan. Tama yan, sir. Pag nag-asawa kayo, itatago mo yung sweldo mo, itatago mo ang ginastos mo sa misis mo. Tama. Bakit? Mali ang attitude mo sa pera. Kaya maganda, Brother Tony, ngayon pa lang, ay pag-usapan natin the right attitude in giving, bagamat ayaw mo magbigay. Amen. Napakaganda po yung mga sinabi po ni Huya, no? Kaya napakaganda po, balikan po natin yung pinaka-theme po natin about cultivation. Napakaganda po na itong pag-usapan regarding po sa giving or investing, no? Alam niyo po, kung tayo po ay honest, especially sa mga kagrupo natin ng team preparation, when it comes to money, some of us ay napaka-sensitive. Hindi lamang po napaka-sensitive, kundi ayaw na ayaw pag-usapan yung patungkol po sa pera, ayaw na ayaw pag-usapan yung patungkol po sa contribution, ayaw na ayaw pag-usapan yung patungkol po sa pagiging kabahagi sa gawain po para po sa Panginoon. Yan po ang ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi about cultivation when it comes in our character of giving. Alam niyo po, sa lahat po ng team preparation, kami pong mga co-host, mga host po dito ngayon pong gabi, nanggaling din po kami sa inyo pong kalagayan. E na itong kalagayan pong ito, na kung saan tayo po ay hirap
sa pagbibigay ng mga bagay na dapat po nating ibibigay, hindi lamang po sa ibang tao, kundi pagbibigay para po sa gawain po ng Panginoon. When it comes of giving, hindi mo pwedeng alisin yung salitang investment dyan. And of course, when it comes of investment, palaging relatable po dyan yung ating pong grupo yung ating pong pangalan ng programa po natin ng preparation. Kaya ang preparation, alam niyo po ba, parte po yan ng investment. Ulitin ko po, no? Kasi yung ating pong pinaka-target audience po dito is yung mga young people natin, especially sa mga members po natin ng team preparation. So kaya po tayo, kung tayo po ay nagpe-prepare, napakahalaga na maintindihan natin yung word na investment. And of course, napakahalaga na dapat dyan natin maintindihan na tayo po ay malawak yung ating pong pagkakaintindi patungkol po sa ating pong attitude, sa ating pong pagbibigay. So ngayon pong gabi pong ito, may mga ilang salita po akong nais na i-define po sa inyo para mas maintindihan po natin yung word, no? Unang-una po sa lahat, yung word na investment, no? When we say investment, it is an asset acquired. Ulitin ko po, no? It is an asset acquired that is not consumed today, no? But are used in the future. Napakagandang meaning po nito, no? Isa po itong asset na acquire mo ngayon na kung saan hindi mo ito gagamitin ngayon, pero ito ay higit mong magagamit, no? Kung ikaw po ay paparating na po sa iyo pong pinaghahandaan o yung sinasabi po natin sa ating pong magiging future. Alam niyo po, sa preparation, we are preparing for our future. No? Ano man ang ating pong natutunan ngayon po sa simbahan, sa ating pong programa, alam niyo po ba yan po ay way po natin para mag-gain natin yung mga assets. No? Ano nga ba yung mga assets po ngayon? No? Alam niyo po, sa lahat po ng mga kagrupo natin ng team preparation, when it comes to asset, hindi lamang po yan patungkol po sa kadalasan patungkol po sa pera, etc. and etc. Napakahalaga din po dyan na mag-gain po natin, unang-una sa lahat, yung magandang attitude po natin. Because kung hindi po natin mag-gain yung ating pong magandang attitude, magkakaroon din po tayo ng problema when it comes sa ating pong attitude ng pagbibigay. Kaya ngayon pa lamang po, dapat maintindihan na po natin kung ano po yung mga bagay na dapat po nating bigyan ng investment at dapat po nating i-prioritize. When we say the word preparation, it is an action or process of making ready or being made ready. Alam niyo po, maaaring sa ngayon hindi pa natin nakikita. Alam niyo po, ito po huya, no? Especially sa mga young people po sa ngayon, alam niyo po, ang isa pong ayaw nating gawin is yung tayo po ay nag-i-invest. Bakit? Kasi pag tayo po ay nakatanggap, ang unang-unang pumapasok sa atin ay ang paggasta. Right? No? Yan po ang unang-una nating iniisip kagad Saan ko kaya gagamitin? No, ano kaya yung pwede kong bilhin para naman makuha ko yung kagustuhan ko na kung saan dyan tayo nagkakaroon ng problem. More on personal wants. Personal wants yung ating pong nais na isufis more than sa ating pong mga bagay na mas kinakailangan po nating pagtuunan po ng pansin. No? Kaya napakahalaga po, when it comes of investment, napakahalaga kung ano man ang asset na makukuha natin ngayon, ay dapat ay ipe-prepare po natin ito dahil sa ating pong future, especially sa lahat po ng grupo ng team preparation, alam naman po natin yung inyo pong pine-prepare. Di ba? Kayo po ay nagpe-prepare para kayo po ay maging handa. Para kayo ay maging handa sa buhay pag-aasawa o buhay pagpapamilya. Kung ang isa pong lalaking individual na miyembro ng team preparation, kung wala siyang nag-gain na assets sa panahon po na siya po ay nagpe-prepare, ano po yung mga bagay na kanya pong gagamitin pag dumating na siya sa point ng kanya pong buhay, pag meron na siyang sariling asawa o sarili pong kanyang pamilya. No? Kaya napakahalaga na matutunan po natin yung mga bagay na kung saan dapat tayo ay mag-invest at tayo po ay dapat matutunan po natin na tayo po ay magbigay para po sa gawain po ng Panginoon. Sir Roy, bakit nais kayong banggitin? Yun. Alam mo, Brother Tony, bago isipin natin mga taga-subaybay na
Tinuturo nyo naman yan para may magbigay sa church ninyo. Yun. Hindi yun ang pakay dito. Yaman nga lang, yung katuruan ng Biblia about giving and tithing and offering, yan ang nagtuturo sa atin ng tamang attitude. And pag hindi mo maintindihan ang biblical foundation of giving, hindi tayo matututo. Yes, sir. Yan ang diretsong usapan. Unang-una, hindi naman natin sinasabi na ayon sa Biblia, yung ikapo, ibigay mo sa simbahan. Magbigay ka ng offering mo. Hindi natin sinasabi yan for any other reason but obedience to the Word of God. Number 1 yun. Kailangan maintindihan natin yan. And ang taong marunong magbigay, biblically, ay matututo siya sa pag-ayos ng kanyang finances sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Ibig sabihin, we are not teaching this tonight para ang salapin ninyo ay ibigay nyo sa simbahan. Kung yun ang nasa isip ninyo, huwag na kayo magbigay. Dapat, kaya tayo nagbibigay, is because we are obedient to the biblical principle of giving. Ano ngayon ang biblical principle of giving? Dapat ba nito, maintindihan natin yon bago tayo makapag-isip na mag-invest ako. Kasi ang human mindset, gastos ka muna, yung matira, either ipunin mo or i-invest mo. Yun ang pangkaraniwan eh. Gumastos ka muna. Yeah. Pag may dumating na pera siyo, gastos, anong bibiliin ko? Uy, nagustuhan ko to. Ay, ito nakareserba sa akin to. Uy, ito nakasale to. Ay, ito, i-ano ko to sa link na to. Lazada, Shopee, mga ganon. So, gastos ka agad before we even think of saving or investing. But we have to understand, ito panibago ano to under the cultivating ourselves, we have to change our mindset and our hearts when it comes to the principle of giving. And for the past 3.5 years, Brother Tony, na nandito ang team preparation, marami tayo na ituro about the biblical principles. Yes, sir. But i-review natin yan. Bago natin sabihin na pag matuto ka na, nagbibigay ka na, hindi na issue sa'yo ang tithing and giving, hindi lang hanggang doon. Dapat matuto ka mag-invest for the future. Yes, sir. Amen. Yun. Ano ngayon, Brother Tony, Sai, Rona, and Ara? Very briefly, ano ba ang sinasabi sa Biblia patungkol sa tithing? Brother Tony. Yes, sir. Malakay 3:10, no? Dito po natin makikita sa verse pong ito na kung saan dapat ibigay natin o ibalik sa Panginoon yung nararapat na para sa Kanya, no? At when we say tithes, ito po yung ikapo, no? Kung sa Tagalog, medyo medyo Tagalog, ikapo. Kumbaga, para mas maintindihan natin, in a mathematical term, no? Ito po yung 10%. No? Kumbaga parang itong napakaganda na ibinigay sa aking example before na tinuturo sa ating simbahan. No? For example, tayo ay membro ng isa pong kumpanya, no? And then ang magiging hatian po natin usually is 50-50 pag sa kumpanya. 50% sa'yo at 50% sa akin para patas. Pero alam niyo po ba, when it comes sa pagbibigay po, no, ito po ang dapat na una nating ma-realize. Lahat ng ating pong na-obtain sa ngayon, lahat po yan ay galing sa Panginoon. Yan po ang dapat na unang papasok po sa atin. Hindi po yan dahil po sa sarili po nating kakayahan o dahil po sa ating pong sariling skills, no? Ito po ay dahil po sa blessing na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. Can you imagine, sa 100% pong yun, 90% sa'yo. 90%. 90% yung para sa'yo. Sa kumpanya, 50-50. Yes, sir. Sa Diyos, 90-10. Yes, sir. 90% ang para sa'yo at 10% yung para po sa Panginoon. Yon. Yan ang pinag-uusapan natin about tithing. Sir Yan Roy. ang biblical principle on tithing kung magkano ibibigay mo. Sa makatawid, Sister Sai, pag dalawa nagsweldo ka, kinsenas, ang kinsenas mo halimbawa is 20,000. Nung natanggap mo, anong una mo dapat gawin? So, kailangan, syempre, una, masayang isi-separate mo na yon. Yung 10% ng, kung 20,000 a month, sir, kung 10-10, so ang 10% ng 10,000 ay 1,000. Galing ko. 1,000. Magaling ka pala sa Pasado math, ka ha? sa exam. Pasado yan, sir. So, yung 1,000, yan, tinuturo sa atin dito sa church, mas maganda na nakaprepare ka na, meron ka ng envelope sa bahay. So, isi-separate mo na yung 10%, yung tithes. At yung offering, Sir Tony, hindi ko kung explain mo lang din mamaya, ang offering, ito yung kung
dito mo i-express kung gaano mo pa ka-love ang Panginoon. So, ang encouragement dito ay mas maganda na kung hanggat maaari ay maipapantay mo sa tithes. Pero ang sabi nga ni Pastor, ang challenge niya, kung talagang mas mahal mo ang Panginoon, ay mas tataasan mo pa sa tithes mo yung iyong offering. So, Pero ganun na, ang sir. sinasabi mo, Yes, sir. pagkatanggap ng sweldo, itatabi mo na ang 10%. Itatabi na yun sa kagad, sir. Yun ang application ng sinabi ni Brother Tony sa Malakay 3:10. Kanina, sir, ginawa ko yan dahil talagang... Bagong Yun. sahod, sir. Oo. Bagong sweldo. Nag-ano ako, Yun. sir, dumaan ako sa... Sana all. Bagong sweldo. Bagong sweldo. Oo. Yun. Dumaan ako sa ATM at pagka ano ko, yun, aayusin ko na ngayong gabi or bukas para sa Sunday maibigay ko na. Amen. Yun. Okay, Sana so lahat. Sister Rona, sabi ni Brother Tony, Malakay 3:10, ika po ibalik sa Panginoon to the church, the local church. Sabi naman ni Sai, pagdating na sweldo, 10% itatabi na niya. That's mandatory. No questions asked. And then, nais mo pa magbigay ng offering, magbibigay ka rin. Sa makatawid, Sister Rona, pagdating ng sweldo, mag-iisip ka pa ba? Kung mag-tithes ka o hindi na? Hindi na, sir. Automatic na yan. Parang sa pagkain. Wala nang inis, ay mag-breakfast ako mamaya, mag-lunch ako, mag-dinner. So, yung mindset mo, nandyan na pagsahod, ito yung para sa Panginoon. So, wala nang no questions asked, wala nang isip-isip pa, magbibigay kaya ako o huwag muna. Yun. So, hindi na dapat pinagtatalunan mo sa isip mo na kadibate mo ang sarili mo. Yes, Diba? sir. Mantakin mo, kadibate mo ang sarili mo. Kalooban ba ng Diyos na ibigay ko sa kanya yung tithes ko? Sabihin mo, ibibigay mo ba? Lipat ka naman sa kabilang side. Wag muna kasi kulang ang budget mo. Hindi, sabi kasi sa Malakay si Brother Tony, dapat ibigay ko. Kasi Wag may muna sale dibatin sarili mo. Wala na, Humingi sir. ng sign. Pag umulan, ibibigay ko. Pag hindi, wala na. Yun. And then, ang sabi naman sa Malakay 3:10, si Ara, kung pwede mong basahin saglit, sa 11 naman. Kasi may promise dun, Brother Tony. Yes. So what we are doing now sa mga taga-subaybay is nilalatag lang muna natin ano ang biblical principle at yung application. Yes, sir. Because again, I say, and I will argue and I will tell you, huwag ka muna mag-isip, mag-invest for the future kung hindi ka marunong magbigay ng tithes mo. Amen. Huwag ka muna mag-isip, mag-ipon ng pera sa bangko kung hindi ka marunong magbigay ng tithes mo. Amen. Bakit? Sister Ara sa Malakay 3:11. Malachi chapter 3 verse 11, and I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Balikan mo yung kalahati ng 3:10, yung later part ng 3:10, and prove me now, yung sinasabi doon, 3:10. And prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Yun. Sa makatuwid, magmula kay Brother Tony na pinakita niya ang Malakay 3:10 na principle, at sinabi ni Sai na pag dumante ang sweldo, tanggalin mo yung 10%, at sabi naman ni Ron na huwag mo na dibatin ang sarili mo, at nabagit naman, Brother Tony, ni Sister Ara, yung blessing after giving your Yes. tithes Amen. and offering. Amen. And prove me now herewith, saith the Lord. So maraming pangako ang Panginoon doon sa isang anak ng Diyos, isang Kristiyano na nagbibigay ng tithes. So yung application na yan is, wag mo nang dibatin sarili mo, wag ka na magdalawang isip, give your tithes, God has blessed you, God has convicted you, give your offering, and then sabi doon sa binasa ni Ara, at subukan mo naman ako, sabi ng Diyos. Patunayan mo sa akin, patunayan ko sa iyo kung hindi ko bubuksan ang mga pintuan at bintana ng langit at bubuhusan kita ng pagpapala na hindi mo na kayang sagipin, saluin ang ibibigay ko sa iyo. And I will rebuke the devourer for thy sake. Yung mga ani mo, hindi tatamaan ng mga peste. Bibigyan kita ng magandang reputasyon. Bakit? Ang sasabihin ng mga tao sa iyo, thou art a delightsome land. Ikaw ay magaang kasama. Yun. All Yes. people, all nations will call you blessed. Amen. Ang taong to, pinagpala talaga to. Bakit? Sapagkat yan ang blessing ng Panginoon dahil ikaw ay nabigay ng tithes mo. Hindi sinasabi dito na yung sasabihin ng mga tao sa iyo, ang yaman naman ng taon to. Hindi pinag-uusapan, ang dami kung anong meron ka. Because many times we will not understand
para sa atin, normal lamang magbigay. But ang nakakakita ng pagpapala sa atin, yung ibang tao. And they will say, alam mo, ang tao to, pinagpapala to. Ang gaan niyang kasama. Masaya ako pagkasama ko siya. Amen. That is the blessing because of tithing. Amen. So sa mga taga-subaybay namin, nailatag namin ang basic principle about tithing and giving, tithes and offerings. Ngayon, ang pag-uusapan natin, Brother Tony, yung sinabi mo kanina, investing for the future. At may sinabi kang definition, Brother Tony, about investment. Pakiulit mo. Investment is in an asset acquired that is not consumed today but are used in the future. An asset acquired Yes, na sir. hindi mo nagagamit o nagagastos, ubos ngayon. But sa bandang dulo, in the future, ay mapapakinabangan mo siya. Yes, sir. Yon. If we go back a bit sa mga taga-subaybay namin sa pinakita kong prinsipyo kanina ng mga kasamahan kong 4 dito, again, the basic principle is yung pagbibigay mo ng tithes mo and offering is actually an investment in the Lord. Amen. Yes, sir. Amen. And yung pangako na binanggit ni Sister Ara, yun naman yung mapapakinabangan mo in the future. Yung sinabi na, prove me now herewith, saith the Lord. Diba? Bibigyan kita ng maraming pagpapala. Yung mga ani mo, hindi tatamaan ng peste. Yung pangalan mo, magkaroon ka ng magandang reputasyon. Ang tingin ng ibang tao sa'yo, pinagpapala ka. And you will be a delightsome land. Ibig sabihin, kailan darating yun? Pag nag-invest ka muna sa Panginoon. Anong investment mo? Your tithes and offering. And then, yun ang balik sa'yo in the future. Ngayon, Brother Tony, pag-usapan natin, yung sinabi mong, okay, assuming mga young people, nagta-tithes na kayo. Nagbibigay ng tithes mo. Ibig sabihin ba sa 90% o 80% na naiwan si Brother Tony, pwede ka na mag-next gen McDo araw-araw? Yun. Yun, di ba? Ay, ito tithes naman ako eh. Di ba? Or pwede ka nang, Naibalik ko naman para sa Panginoon. okay naman yung ako sa Panginoon eh. Di ba? O Starbucks naman tayo, linggo-linggo. Kaya mag-shopping. Yan ang pag-usapan natin, Brother. Shopee, Lazada, yun. Pwede na ba magpa-deliver ng mga kung ano-ano yung mga abubot dyan? Di ba? Sapagat, nag-tithes naman ako. Yun dapat, Brother Tony, ang dapat maintindihan ng ating mga taga-subaybay, especially mga young men and young ladies, how to invest wisely. Maliban sa tithes and offerings mo, what to do with your money. Brother Tony. Amen. Napakaganda po na reminder at saka review sa bawat isa sa atin, especially sa mga kagrupo natin ng team preparation. So actually, we are very blessed kasi alam nyo, every time na meron tayong worship service, natatalakay ito. Actually, very thankful nga tayo every Sunday school dahil ito ay nadidiscuss ni Sir Jao about biblical principle about giving. No, kaya dito, alam nyo po, may mga pagkakataon kasi sa atin, sa mga grupo natin ng team preparation, kaya hirap na hirap tayo magbigay dahil limitado lamang yung kaalaman natin o yung understanding natin patungkol po sa biblical giving or tithings and offerings. No? Kaya sana po, bagamat paulit-ulit, ipag-pray natin sa Panginoon na mas lumawak yung ating pong pangunawa. Kasi kung mas malawak yung ating pong pangunawa, alam nyo po, hindi po ito magiging issue sa atin. Sa lahat ng nagpe-prepare sa ngayon ng team preparation, yung tithes, it's very basic. Hindi na dapat ito problema ngayon pa lamang po. Kaya alam nyo po kung paano po namin ito mako-connect, bakit ito ay magiging problema pag ikaw ay mayroon ng sariling pamilya o sariling asawa na sa iyong future. Alam nyo po, kung dito pa lamang po sa panahon ngayon na kayo po ay nagpe-prepare, at kung ito po ay hindi pa po ninyo naiintindihan o hindi pa po ninyo nagagawa o hirap na hirap po kayo, alam nyo po, lalong-lalo na pag meron kayong asawa. Ngayon, sa ngayon pa lang ang battle mo, sarili mo eh. Sabi kanina Sir Roy, tatanungin mo sarili mo. Kadibati mo yung sarili mo eh. Di ba? Pero pag ikaw Kung may asawa ka na, sino kadibati mo? Asawa. Sinasabi ko sa iyo. Hindi, actually, Brother Tony, mali ka. Yes, sir. Pag may asawa ka, wala nang debate yan. Kasi ikaw lang binibulyawan eh, tahimik ka na eh. Wala na Tayo pala ang debate. sinasabihan eh, tahimik na tayo eh. Yes. Pambihira. Pag ganyan nakasanayan ng isang lalaki, problema yan. No? Kaya maganda po na dito pa lamang po, hindi po namin sinasabi na magkakaroon tayo ng perfect marriage life
No, pero paunti-unti po dito natin may intindihan na tayo po ay natututo mula po sa mga prinsipyong kinakailangan po nating i-prepare para malesen yung magiging issues pag kayo po ay meron na rin pong sariling pamilya o sarili pong asawa. No, kaya ngayon pa lamang po mag-invest na tayo para po sa ating pong Panginoon at dapat number 1 ay lubos yung ating pong pagkakaunawa patungkol po sa pagta-tithes and offering. Kaya sa lahat ng team preparation, kung ito po ay maliwanag sa inyo, ma-appreciate namin kung kayo po ay nag-amen dito sa comment section. No? Alam niyo po, no, bilang isang young people, dapat ito ang unang-una nating ma-establish no? Yung pagbibigay. Dahil when it comes to the lesson about giving, alam niyo po, wala pong ibang number 1 example po sa pagbibigay, wala pong iba kundi yung ating pong Panginoon. At kung tayo po ay nagbibigay ng tithes, at kung tayo po ay nagbibigay ng offering, alam niyo po, kaya tayo may ganyang klaseng problema sa pagbibigay dahil marami tayong negative thoughts sa ating pong isip. Ito pong mga pangkaraniwan na iniisip natin. Pinapayaman lang natin yung pastor dyan. Yan ang pangkaraniwan na sinasabi ng mga nasasyara natin sa areas, right? No? Another thing, no? Marami naman ang nagbibigay. Siguro yung ibibigay ko, naintindihan naman ng Panginoon Naintindihan naman ng Panginoon na medyo ako nahihirapan ngayon, maliit lang yung aking sweldo. Siguro nakikita na ng Panginoon yung aking kalagayan, hindi na ako magbibigay siguro. No? Alam niyo po, yan po yung mga bagay na dapat nating labanan ngayon pa lamang team preparation. Amen. Yan po yung mga bagay na attitudes na kinakailangan nating i-cultivate para mas maintindihan natin at para pagpalain tayo ng Panginoon sa panahon na tayo po ay nagpe-prepare. Balikan po natin yung kaninang sinabi po natin sa verse sa Malakay 3:10. Alam niyo po ba, ito po yung formula ng Biblia para tayo po ay pagpalain ng Panginoon? Na-realize ba natin yon team preparation? No? Say aloud or comment amen kung ito po ay naintindihan po natin. No? Ito po yung formula kung nais po nating pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pong buhay, kung nais tayong pagpalain ng Diyos, pag tayo po ay magkakaroon ng sariling asawa or pamilya, ito po yung number 1 na dapat kinakailangan po nating matutunan at dapat ma-apply pa lang sa panahon natin ngayon na tayo pa lamang po ay binata. Pag kayo po ay binata o dalaga ngayon pa lamang po, sigurado hindi po nyo yan magiging issue pag kayo po ay meron na pong pamilya. Sir Roy. Okay, so palagay ko, Brother Tony, nagkaintindihan na tayo sa ating mga taga-subaybay na tithing and offering is not anymore an issue. Okay, sa mga young men, young ladies, lalong-lalo na sa mga members ng church, I believe hindi na dapat issue yan. The next issue that we will discuss is what happens sa naiwan para sa'yo. Yun. We already emphasized the importance, yung kahalagahan sa pagsunod sa tithes and offerings para pagpalain ka. Kung nandiyan ka na, next question is, what to do with the remaining 80%? Hindi ibig sabihin, authorized ka na mamuhay na iwawaldas mo yan. Yeah. So, papag-usapan natin, tutulungan namin kayo how to be able to build your budget. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga kabataan ngayon, yung mga young professionals na may trabaho na, pag may dumating na pera, kahit estudyante ka, assuming nagtatides ka at ibig mong tithes and offerings mo, ang unang pumapasok sa isip, gastos ka agad. Yes. Totoo yan. Gastos ka agad. Yes. Matagal na ako nagtiis-tiis, McDo naman tayo paminsan-minsan. Kenny Rogers naman tayo paminsan-minsan. Yun. Total, nag-tithes na ako feeling good na ako nakapag-tithes ako, nag-offering na ako. Di ba? May karapatan na akong gumastos. Yun. Yes, totoo yan. Yun. So, we will discuss, for tonight and the next episodes to come, we will teach you how to build your budget. Paano ang gagawin mo sa remaining 80%? And Brother Tony, ang pinakauna dyan, Sai, Ara, and Rona, establish first ano ang mga mandatory expenses mo. Siyempre, labas ang tithes doon. Hindi na pinapag-usapan yan. Apo. It's understood. Palagay ko naman nakaintindihan tayo, lalo sa mga taga-church at taga-team prep. Team preparation. Hindi na issue ang tithes and offering. Sa mga naiwan na sweldo mo, ano bang unahin mo? Bag? Shopee? Lazada? Pagkain, etc. Yun. I-establish mo muna what are your mandatory expenses every week, every 15 days, every month. At kailangan yung mandatory mo, yung kailangan mo sa ikakabuhay mo. Yun. Ulitin ko, Brother Tony, yung ikakabuhay mo.
Yun ang mandatory expenses mo. Sa makatuwid, tabi mo yung pangkain mo. Kung ikaw ay umuupa, yung pang-rent mo, itabi mo yan. Yun. Eh, alam nga naman na yung sapatos mo, 6 na taon na. O yung damit mo. Itabi mo yung pang-basic mo. Yan. Bakit? Shein. Young man, young lady, dumating allowance mo, estudyante ka, or may trabaho ka, young professional ka, tanggal mo tithes offerings, no question, di na pag-uusapan yan. Sa mga naiwan, anong mandatory ko dito? Huwag kang mabuhay na inuna mo yung gusto mo, saka na yung kailangan mong gastusan. Pinauna mo yung wants, bago yung need. Yun. Establish mo muna ang need mo. Kasi pangit naman sa isang Kristiyano, kung ikaw ay nagre-rent, parati ka nakikiusap. Late ng bayad. Totoo. Late magbayad. Promissory note. Eh, syempre, pag, Sa Promissory, no? ano na, Promissory note, sir. ang promissory note, hindi bayad yun, papel yun. Nakikiusap. Ay, So, ito yung sinasabi ko na dapat, pag Kristiyano ka, how will people say that you are blessed kung binibigay mo is promissory note? Hindi Tatlong buwan bayad ng ang upa promissory mo. So, dapat ma-establish natin muna yung ating mandatory expenses. Ibig sabihin, automatic. Okay, dumating ang sweldo mo, sabi nga ni Ara, ni Sai, tsaka ni Rona, tinanggal mo yung 10%, tithe, tsaka offering. Next, itabi mo na yung pang-ano mo, Bayad mandatory ng mo. bahay, tubig, kuryente. Eh, Sister Rona, ikaw, umuupa ka dyan sa may gate 3, di ba? Ano yung mga monthly mo na mandatory? Sir, nakalaan na yun after ng tithes and offering ko, nakahiwalay na yung bayaran ng bahay, tubig, kuryente. At yung pagkain, actually, nakaano na yung pagkain dahil alam mo namang kakain ka. Pero yung bills na yan, yung basic na yan, dahil tama kayo sir, yung nakakahiya. And dyan sa inuupahan ko, dyan ako nagtagal, mag-11 years na ako this year. Natutuwa sa akin yung may-ari dahil wala pa yung due date. Hindi ako nagbabayad kung kailan yung due date. Day before or 2 Amen. days before. Kaya nga ang sinasabi niyang, sis, ano lang ha, wag mong i-deposit mo na yung payment mo ha kasi ipaiwan ko yan. Dahil alam niya, hindi ako kailangang singilin. Automatic na. Wow. Sa mga tuwid, before yung due date ng rent mo, na mandatory expense, binibigay mo na. Yes, sir. Mantakin mo. Ibig sabihin, pero palagi ko naman, Sister Rona, marami ka rin gusto bilhin eh. Of course, sir. Lalo Di ba? na, Siyempre naman, Oo mga naman. money pwede na babae Marami mandatory, yan. di ba? Oo. Oo, pero siyempre, unahin mo muna yung yung mandatory. basic, yes, sir. Again, hindi pinag-usapan ng tithes. Sa itabi na yung tithes and offering, ha? Tapos na yun. Tapos na yon. So, yung kailangan mo sa pamumuhay mo, ika nga existential. I need this to be able to live. Food, clothing, shelter. At sa shelter, kasama yun, Brother Tony. Yes, sir. Yung upa mo, yung rent mo, tubig at Internet, Wi-Fi. kuryente at wifi. Oh, work from home daw, huya. Work from home. Alam mo mga Bisaya, automatic yan, Wi-Fi. Wala kaming fi, di ba? Yun, so, young man, young lady, itabi nyo na ang mandatories. Food, clothing, shelter, rent, tubig, kuryente, Wi-Fi. Yun. And then, pagkain, sabi nga ni Sister Rona. Pag maitabi mo yan, syempre, may matitira ka dyan, Brother Tony. Yes, sir. Di ba? Anong gagawin mo doon? Ako, ang masasabi ko, pag matanggal mo yung mandatories, magtabi ka ng savings mo. Tama. Magtabi ka muna ng savings Amen, mo. check. Bakit? Ang una mong binigay sa Panginoon, tithes and offering. Ang next yung mandatory. Hindi yun sa'yo. Yun ay sa landlord mo. Yun ay sa Meralco. Yun ay sa Nawasa. Yun ay sa PLDT. Sa Smart, di ba? Ay, Wi-Fi yun eh. Pagkatapos nun, yung naiwan doon, yun ang doon ka mabubuhay. But I will say, and I will emphasize, magtabi ka ng pang savings mo. Amen. Magtabi ka muna doon. Maglaan ka muna. Huwag ka muna mag-ano na Shopee, whatever dyan. Yes. O kung saan may sale. Magtabi ka doon. Emergency. Bakit? Emergency yan. Meron ba tayong example sa Biblia na nagpapakita ng ganon? Yun, pag-usapan natin yung mga biblical examples na mga pinag-usapan natin. Para mas lalo maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Pero pambihira ba dito, Tony? Alam mo, pag magandaan topic talaga, ang bilis ng oras eh. Pambihira naman. Yes, yes, sir. Pero Sir Roy, bago matapos
yung oras natin ngayon. I-share ko lang yung perfect na Yan. example yan Kay- kanina. Yung kanina sinasabi mo, lang. yung sinasabi mo, sir, na may pang-emergency ka, investment. Katulad ng kanina, blessing by God's grace, sumweldo ako kanina. Tapos, Yun, sana all. papunta ako dito sa the preparation, nagmamadali na ako kasi baka malate ako. Dumaan muna ako dyan sa may Bayani Road, no, sa ATM. Mag-withdraw ko, sir. ATM. Sa ATM. Hindi sa Jollibee. Hindi sa Jollibee, sige, sir. sige. Dahil ipe-prepare ko na nga yung tithes and offering para sa Sunday pag uwi ko mamayang gabi. Ngayon, sir, pag start ko ng sasakyan, hindi umandar. Nakapark ka sa may bangko. No, sir. Nakabaka ako sa isang bangko dyan sa Bayani Road. Praise God. At doon ako maayos yung pagka-parking ko. Ayaw nang umandar yung sasakyan. So talagang pinag-pray ko sa Panginoon. Panginoon, meron akong program, ganyan. Nag-ano muna ako sa loob, pero talaga naiiyak na ako. Sabi ko, Lord, ayaw gumana, wala akong matakbuhan. So sabi ko, Lord, iyan ko muna, bloksan ko yung hood, tinignan ko yung battery, inayos ko yung wire, baka may something. So ayaw talaga, tinry. So ang ginawa ko, yung katabi kong driver doon, tumutulong din siya. Sabi niya, ma'am, baka battery, walang galawin, hingi ka na lang tulong. Opo, so humingi ako ng backup. Siyempre, tinawag ko si Sir Roy. Yun! Huya! Huya, sir! So in short, tinawagan ko si Sir Roy, and then si Sir Roy, sabi niya, sige, papatawag ako ng help dyan, hintayin mo lang. So, yun yung perfect example kanina is yung at least na meron akong natabay nga, sinago kay Sir Tony kanina pagdating, na-share ko rin kila Ma'am Ara at kay Ma'am Rona na meron tayong na-save kahit papano, sir. At andun yung ATM, so nakabili ako. Ang problema ng sasakyan is yung battery. So kung wala kang naitago, kung ang ginawa ko lang ay kumain sa Starbucks at nag-Shein, nag-Shopee, wala akong pambili ng battery. Yun. So, kumaga parang emergency, sir, ganun, sir, yung pinambili. So, syempre, may price din yung battery. So, talaga nagpapasalamat ako. Kanina nga, parang naiyak talaga ako sa office kanina. Share ko na, gastos na naman, ganyan. Yung meron pa naman akong babayaran. Pero, pinrealize nga ni Sir Tony kanina, perfect talaga yung pagkasabi ni Sir Tony kanina na, alam mo, ang maganda dyan kasi, meron kang nabubunot. Meron kang nabubulot dyan sa bulsa mo na nakapag-ipon ka. At yun yung sinasabi mo, Sir Roy, ngayon. Alam na mo, perfect. Alam mo, magandang topic to, Brother Tony, kasi lahat tayo, magkikidabang nito eh. Po. Maraming mailatad na prinsipyo na pag tinignan natin sa ating sarili, abay, mali pala ako dun. Mali pala ako dito, mali pala ako dito. Example, sabi mo nga, di ba? Alam mo naman, may sweldo ka sa, may pera ka, nagsweldo ka, di ba? Pero hindi umandar, isip mo, naku, gastos na naman to. Binigyan ka na nga ng Panginoon ng trabaho. Yun nga, sir. Di ba? Parang may pamgastos ka Exactly, sa pangangailangan mo na car battery. Yes, sir. But again, because human nature, Brother Tony, Yes. tayo, ang gusto natin, pag may sweldo, Tago. hindi pinag-uusapan ng tithes and offering. Tapos Opo. na yan. Yes, sir. Yung naiwan, teka, bibili pa sana ako na mag-shopping pa sana ako eh. Sir, Pupunta pa mga sana bayarin. ako sa ganito eh. Bakit pa kasi bumigay itong battery ko eh? Yun nga ang provision ng Panginoon sa iyo Yun, eh. amen, sir. Take away Di ba? kay Sir Tony kanina sinare Kaya niya. dapat may priorities tayo. Yes. Hindi yung what I want. It must be what I need. Yes. Ito, kailangan ko to. Ay, gastosan ko to. Alam mo, naalala ko sa ang sinasabi ng ating pastor noon pa man. Kung karapat dapat mong gastusan, huwag kang manghinayang. Amen. Thank you. Pero ang babae kasi, Brother Tony, sa totoo lang eh. Ay, tama Daming naman siya wants. eh. Ang example nga dyan, di ba? Bigyan mo ng listahan, mamalengke siya. Mag-grocery. Ay, may listahan yan. Marami ako nakausap ng mga kalalakihan, mga fathers, mga husbands. Pag binigay mo sa misis yan, nabili niya ang lahat na wala sa listahan. At mailan-ilan na nakalista. Bakit? Yung wala sa listahan, nakasale kasi eh. Mura kasi. Yun nga, Di ba? sir. So, what I'm saying is, it's human nature na pag wala tayong priorities, kahit nagda-tithes ka, nag-offering ka, ay maliligaw ka sa Totoo expenses mo. That's right. Kaya importante na talagang mag-ano tayo. Sabi ko kanina, tithes and offering. Binabagit mo ba na Tony, di ba? Malakay 3:10. Sinabi naman ni Sai, ano example nun? Itabi ko na. Sabi ni Rona, hindi ko na dapat pag-iisipan yan.
At sabi ni Ara, may blessings yan. Yan ay mga examples on tithes and offering. Pinag-usapan naman natin ba dito? Sabi ko, I will recommend, unahin mo ang mandatory expenses mo. Nagbigay si Sister Rona ng example. Sa akin, ang ginagawa ko, sabi niya, pag dumating ang sweldo ko, itatabi ko na yung pang-rent ko. Itatabi ko na yung pang-kuryente, pang-tubig, pahabol ni Ara, pang-wifi ko. Yun ay mga living examples kung paano mag-budget. Ano ba naman, tapos sinabi ko kanina, pagkatapos niyan, na ilabas mo yung mga mandatory, anong gagawin mo? Jollibee ka na ba? O Starbucks? Bili ka ng mga kailangan mo, damit, etc. Ang sinabi ko ba dito, magtabi ka muna. Good. Very May good, sir. mga biblical examples ba tayo dyan? Tatalakayan natin muna very briefly ba dito, and then I believe dyan tayo magwawakas at ipagpatuloy next week. Ano bang biblical example na nung tag-ani ay nagtabi siya? Di ba? Balikan natin yung example Sa Proverbs, sa Proverbs, parang kay kasabihan doon. King Solomon. King Solomon. Yes, sir. Kwento mo. Well, ito yung account sa Bible na na dapat gayahin natin kung paano mamuhay yung mga ants. Because when the summer times, ito yung pagkakataon para siya ay mag-imbak ng kanya pong mga magiging pagkain. Summertime. Summertime. Dahil when the time comes, pag hindi na summer, siguradong hindi sila makakapag-imbak eh. Winter time yun. Winter time or rainy season, etc. Rainy season. etc. Hindi sila makakapag-imbak ng pagkain or hindi sila makakuha ng pagkain. Kaya habang ngayon pa lamang po ay may kakayanan tayo na makapag-imbak, dapat mag-keep tayo dahil ito yung gagamitin natin sa panahon kapag merong Pakiulit. Ngayon na may panahon ka mag-imbak, dapat ikaw ay magtabi. mag-ipon. Para May magagamit ka sa panahon na nasabihin natin, panahon ng unos, panahon ng baha, at least meron kang naimbak, meron kang na-save na magagamit mo. yun. Puntahan din natin yung example doon sa Egypt. Yung taong naitapon sa kulungan. Na paglabas niya, ginawa siyang magistrate or administrator ng Egypt. Ito ay yung kwento ni Joseph. Di ba? Ginawa siyang administrator ng Egypt. Pangalawa sa hari. Ano ang sinabi sa kanya in a dream? Magkakaroon ng 7 years of tag-ani. Followed by 7 years of famine. Anong ginawa niya? Lahat ng mga tao gusto ko mag-imbak kayo. Bibilhin namin ang mga sobrang anin ninyo. Magpatayo tayo ng mga bodega. Nag-ipon siya. Nag-ipon. Bakit? After 7 years sa tag-ani, dumating ang 7 years of tagutom, famine. At yung mga nabili niya sa mga tao, ang mga tao naman ang lumapit sa kanila. Ika nga sa gobyerno. At bumili sa kanila. What does it show? Yung sinabi ni Brother Tony at yung example ni Joseph. Sa panahon na may pagkakataon ka mag-ipon, mag-ipon ka. Because time will come, mga taga-subaybay namin, hindi lahat ng araw, hindi lahat ng panahon, may araw. Hindi lahat ng panahon, maganda ang kalagayan mo. Amen. Hindi lahat ng panahon, meron kang sweldo. What if dumating ang gabi? What if, sabi mo nga ba dito, dumating ang tag-ulan? What if dumating ang tagtuyot, kagaya nung kay Joseph? May mabubuksan ka. May mapupuntahan ka. May mawi-withdraw ka, Brother Tony. Yes, sir. Tama po yun. Kaya napakaganda po, no? Napakadaming example sa Bible na kung saan ma-apply natin sa ating pong pamumuhay. Kaya ngayon pong gabi sa lahat ng mga taga-pagsubaybay po namin, ngayon pong gabi na pag-usapan natin yung basic principles about giving or investment, and at the same time, napag-aralan din natin kung paano po natin mamamanage yung ating pong budget. Kasi kung hindi tayo marunong mag-manage ng budget natin, yung giving natin sa ating pong Panginoon, siguradong maapektuhan. No? Kaya we must be thankful regarding po dyan, dahil lahat pong ito ay siguradong madadala po natin, isipin po natin na ito po yung mga bagay na ating pong ini-invest dahil
pag dumating po yung panahon na kinakailangan mo ito, meron kang magagamit. Kaya sa lahat ng mga kagrupo nating team preparation, lahat ng ating pong idiniscuss patungkol po sa giving or sa investment, naway ito po ay naging maliwanag sa bawat isa po sa atin. Huwag po kayo mag-alala dahil may mga next Fridays pa po tayo na mas i-explain pa po natin po ito at mas malawak po yung ating pong pagkakaintindi regarding po dito sa giving. Alam niyo po, no, sa lahat ng team preparation, sana ma-realize po natin na dapat kung tayo rin lang naman ay mamubuhay, wag sana tayo mamuhay ng magarbo para lamang po sa ating pong pansarili. Dahil teka, yan Brother po, Tony, teka, yes, sir. interrupt muna kita. Pakiulit mo, baka Huwag sinabi mo. tayong mamuhay ng magarbo ng para lamang po sa ating pong pansariling Yun. kagustuhan. Yan po ang mga nais po naming labanan ng mga bad attitudes natin na kung saan pag hindi po natin ito nalabanan, hindi natin ito na-cultivate, sigurado magiging issue po natin po ito. No? Kaya kung tayo rin lang naman ay mamumuhay, napakaganda na mamuhay tayo na maging magarbo tayo para po sa gawain po ng Panginoon. No? Kaya sana naintindihan po natin itong mga basic principles about giving at sana nakita po natin yung pinakatamang tamang lugar kung saan tayo dapat mag-i-invest. Alright, huwag ko kayong mag-alala dahil itutuloy po natin yan sa mga susunod pong Fridays. Sa pagkakataon pong ito, shout out po muna tayo. Okay, shout out sa mga sumusunod na sumubaybay ngayong gabi. Bojong Bautista at si Tuaba, talaga Bojong ha. Pradina Beth Nang, Eva Tagamula. Eva, shout out to you. Tony Claro, Madam Christy Deza, Danzel Pentecostes, Dan, shout out to you Dan. RV Steve Yap, J.R. Ruiz, Ma'am Floy Solomon, Pastor Sam Derilo, Ma'am Sheila Jaramillo, Ma'am Sheila, good evening, all the way in Baguio, Ma'am Noyce Navarro, Pastor Rico Formanes, Pastor Bernard, sir, good evening, all the way in Baguio again, Sir Marvin Fernandez, all the way in the USA, Brother Al Tumanda, Amen, sir. and Sister Pauline, Pauline, si Pauline. Pauline Martinez Gumabay, all the way in Japan. Likewise, sa mga kasama ko sa Philippine Fleet, dating kasama sa Philippine Fleet, at ngayon sa Naval Inspector General, to all of you, big shout out. Amen. Alright, so bago tayo magtapos, ngayon pong gabi, ay may mga nais pa po muna tayong batiin, Ma'am Sai. Yes, gusto kong basahin yung comment ni Ma'am Venus. May ipon para may mahugot, para iwas London. Yan. Amen, amen. Tama yan, Ma'am Venus. At nagpapasalamat ako sa ating topic. Ako po ay personal na talagang natututo at nare-remind. At gusto kong batiin lahat po ng team patient, lalong-lalo na sa leader namin, nakakarating lang yata. Ay, hindi naman. Sir Giniel, good evening Amen, po. Sir Giniel. Sir Giniel, ayan. At sa mga ka-team patient ko sa live dito at sa mga online, good evening po. Sana po ay talagang natuto tayo ngayong gabi, no, team preparation. At malaking challenge to sa atin. At syempre, malaking blessing din ang mangyayari kapag ito ay ating na-practice. At good evening po sa lahat ng Southeast family, lalong-lalo na sa aking nanay, love you mother, at see you later, alligator. Amen, alligator. Thank you, Ma'am Sai. Ma'am Rons, may nais kayo batiin? Yun, muli, hindi ko sure, sir, kung birthday ngayon ni Sir Winter, pero dahil nandito Uy. siya, Birthday niya ngayon. yun, Oo nga pala. babatiin na natin Kaya ng nandito happy siya eh. birthday. Happy birthday, Brother Oo. Winter. And of Amen. course, yung ating mga Ascom boys and Ascom girls yan, and Team Fearless na si Ma'am Dainabi ang ating interpreter ngayon. Amen, At Ma'am si Ma'am Dinabi. Maricel naman ang nagsusulat. So ngayong gabi, napakaganda yung topic natin. Medyo mahaba to. Nasa panimula pa lang tayo. At since nagtapos tayo about savings, so pag sinabi natin na savings yan, ito yung investment natin sa sarili natin. So please, wag nating kalimutan, lalo na sa mga working o kahit hindi ka pa nagtatrabaho na may source of income ka naman in other form na hindi sa sahod. Kung may savings ka na ito nga yung investment mo sa sarili mo, please wag kalimutan mag-invest para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Amen. Tama And po. maging madali yan, hindi maging mahirap kung magbabase tayo hindi sa ating kakayahan. Nabanggit yan sa Sunday School natin kay Sir Jow, nahihirapan ang sinuman pagdating sa pagbibigay sa gawain dahil
nakaayon sa kakayahan. Amen. Na kung kakayahan lang natin ang ating pagbabasihan, maraming reservations dahil maraming kailangan, maraming wants. Pero kung magbabase tayo sa kakayahan ng Panginoon, sabihin na nating wala ako, pero alam natin mayaman ang Panginoon, kaya madaling magbigay. And wag nating kalimutan ang nakasulat sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Hindi ko na babasahin lahat. For God loveth a cheerful giver. Masaya tayong magbigay. Hindi hinihingi ang Panginoon beyond our capacity. Ang hinihingi lang ng Panginoon sa atin, yung ayon sa binigay niya sa atin. At maganda nang ibalik natin sa Panginoon yung para sa Kanya. At higit sa lahat, masaya yung pagbibigay natin at yan Amen. ang kasiyahan ng Panginoon. Amen. At sigurado ako, yung blessing na sinasabi ni Sir ay umaapaw. Kaya next week, huwag niyong kaligtaan na manood para sa continuation nito dahil mas ma-enjoy natin ang Kristiyanong buhay kung hindi tayo namumuhay para lang sa sarili natin, higit sa lahat para sa ibang tao, para sa Panginoon. Amen. Maraming salamat, Ma'am Ronz. And of course, Ma'am Ara. Ayun, thank you po. Napakaganda po ng pinag-uusapan natin is about nga po sa tithes and offering na why sa atin, team preparation, maging example po tayo pagdating sa bagay na yun. Kasi Amen. nakakalungkot naman po, ayon sa naririnig natin, even sa ating mahal na pastor, na pagdating sa pagbibigay, nakakalungkot po, marami sa team preparation ang hindi po involved. Even po sa pagkakaroon po natin ng commitment last time, nakakalungkot man po, pero marami pong team prep na hindi nakapag-involve. Alam niyo po, napakaganda po na topic po ito para ma-open po. Hindi nga sabi ni Sir Roy, kaya nyo lang tinatopic yan para magbigay. Hindi po. Dahil, syempre, gusto natin na tayo ipagpala, hindi po Totoo ba? yan. So, ang That's right. sabi nga sa kanina sa TBL nila Sir Rudy, na ang susi sa pagpapala is pagsunod. Amen. So, yung pagsunod natin, which is sabi nga dyan na subukin natin ang Panginoon para makita natin kung gaano siya makapangyarihan para ibigay sa atin yung pagpapala na nais natin na mangyari. Kaya nga po, para sa atin sa mga team preparation, gusto ko lang din maiwan po sa atin yung prinsipyo na laging sinasabi po sa atin ng ating mahal na pastor na wag po tayong matakot magbigay sa Panginoon. Sapagkat kung sa Diyos po tayo mag-i-invest, wala po tayong talo. Kaya napakaganda po na paalala ho to sa atin na mag-invest po tayo para sa gawain ng Panginoon. At kung makikita nga ho natin yung meron tayong project ngayon, even po doon sa tinatakil po nila sa Tarlac, hindi na po para sa kila Pastor yung, kila Sir Roy, para na po Tama. sa future yon. That's right. Future na anak ni Ma'am Sai, Yun! future na Anak ni apo, Ma'am Sai. o ganon. Kaya napakaganda. Team preparation, kung meron mang magbe-benefit po, tayo po yon. Kaya Amen. matuto po tayo mag-invest, magbigay. Kaya napakaganda, sir. Etong topic natin, umpisa pa lang. Kumbaga, nagaan pa lang, lang yeah. tayo. Introduction pa lang. Nagpapainit Yes, pa lang oo. tayo. Amen. Kaya nga, ang nakakalungkot, sir, dahil pagbibigay yung usapan, konti lang yung nanood na team prep. Kaya giving yung usapan. Kaya next week, ano natin, na matuto po tayo Tama. mapag-aralan ho natin itong bagay Yes. na. So, yun lamang po. Maraming salamat sa... Amen. Yan nga, gusto ko lang batiin lahat po ng team preparation sa Team Fearless, especially andyan na yung aming leader kanina pa, maaga yan. At ganoon din, at ganoon din sa aming area sa Southeast Family. Maraming salamat po sa patuloy na pagnunood ng ating programang The Preparation. Amen. Thank you, Ma'am Ara. Huya, sir. Okay, shout out kay Sister Christy to the max. Amen, Ma'am Sai. Recognize muna natin yung mga pictures. Yan, sige, bati nga. Akala ko may papabati ka sa akin, sir. Ayan, Team Steadfast. Good evening po sa inyo lahat. At syempre, ang kanilang leader, walang iba kundi si Sir Dave. Amen, Sir Dave. Yan. Na At ang- naka-t-shirt na puti. Yan, Amen. yan. Favorite niya yan. At Team Fearless, syempre, ang kanilang leader, si Sir Emil. Ay, nakatawid Nandiyan, kapatid ko. mo. Ayan. Sa barko yan. Oo, hi, Graham. Hello, brother. Oo, kasama si Graham kanina daw sa prayer. Nag-send siya sa DC naming family. Prayer ng Team Fearless. Ang ganda ng Ayan, stolen so, picture ni ayan. Sir Romero. Oh, yan. Thank you, Team Fearless. At Team Amen. Steadfast. At syempre, ang Team Purposeful. Ay, dyan na sila. Ang dami nila. Syempre, ang kanilang leader ay si Sir Ponching. Good evening po sa inyo lahat. At syempre, ang mga team mapagpasensya. Ang Team Patient. Good evening po sa lahat na nag-send at parang ayaw yata ng Amen. audio. At syempre, ang aming leader si Sir Genial na laging nandito. Kaso, nalate Yes. ka ng konti. bumabiyahe yan. Okay lang. Amen. Maraming salamat sa lahat ng team preparation na nag-send ng pictures
Na-appreciate po natin yan. Bago namin tapusin na pong programa ngayon pong gabi, kung nais nating ma-experience yung kapangyarihan ng Diyos sa ating pong buhay, ma-experience muna natin na tayo ay magbigay para sa Panginoon. No? Kaya sana sa ating pong usapin about giving and investment, naway ito po ay na maging challenge at makultivate natin yung ating pong mga sarili at magkaroon tayo ng magandang attitude when it comes to giving. Huwag kayong mag-alala. Next Friday ay muli po tayo magsama-sama sa ating pong programang Team The Preparation. Good night and God bless us all. What is the... Fellowshipping with one another as we walk in the light. We keep on walking when we fellowshipping with one another as we walk in the light. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's lives. When we give our hearts to each other, you can feel His love inside. We keep on loving when we give our hearts to each other, you can feel His love inside. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. For there's nothing as sweet as fellowship as we share each other's heart. Fellowship.